Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat, and for our final and third reading for the day today, tingnan po natin kung ano po ang ating makikita sa third reading of the day today. But before that, I just want to ask if napanood niyo na po ang ating first and second reading of the day today. Kamusta po? Yung una po nating reading ay tungkol sa nakalimutan ko po yung title. Basta yung first reading at yung second reading natin today. Basta napanood nyo na po yung first and second reading natin. I hope you guys have watched it bago po kayo tumalon sa third reading of the day. Alam nyo po, minsan nabubuking ko po yung mga talagang natutuwa po ako dun sa mga nagpapadala sa akin na madam, meron na pong, or lady, meron na pong third reading, wala pa po yung second reading, di nyo pa po na-upload. Nakakatuwa po yun, natatouch po ako sa mga ganon. Natatouch po ako sa mga ganon, kaya po nagpapasalamat po ako sa mga solid nating and watchers, no, ng ating Lady Elena channel natin po, no. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, at ngayon po ay so simulan na po natin. Okay, so pili na po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo pong skip to. Impulsiveness, no? Impulsiveness and mga bagay na hindi po pinag-isipan. Okay, for some of you, hindi mo pa rin po ngayon naiisip kung paano po ang gagawin mo sa sitwasyon mo. Gustong-gusto mo na pong mag-move on, gustong-gusto mo na pong umalis sa ganitong klaseng environment, ganitong klaseng sitwasyon, pero nagtataka ka po, bakit po nasa isipan mo pa din daw ang person na ito. As a matter of fact, alam mo po sa sarili mo na ayaw mo na. Ayaw mo na makaramdam pa ng pain, pero hindi mo po alam bakit hindi po siya mawala-wala sa isipan mo. So, ang title po natin for the day is, ayaw mo na siyang isipin, pero bakit naiisip mo pa rin palagi siya? Kailangan mo daw pong mag-adapt sa pagbabago. Kailangan mo daw pong i-adapt yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, ano? Sa totoo lang po, kailangan mo na raw pong ayusin ang mga bagay-bagay sa sitwasyon mo sa ngayon.
There's teamwork and collaboration. Sa tingin ko po, ang nakikita ko dito ay naiisip mo kasi dahil matagal ang pinagsamahan nyo or nagtataka ka po na sa dinami-dami naman po, bakit sa dinami-dami naman po ay hindi na po nang minahal mo ay hindi na po ito mawala-wala sa isipan mo. Nagtataka ka palagi na okay ka naman na pero minsan may times na iiyak ka pa din, may times na parang hindi mo alam kung ano nangyayari sa'yo at bigla mo tong maiisip for whatever reason, hindi mo alam ang gagawin mo. Ayan, no? Hindi mo po talaga alam, oh. Parang naguguluhan ka, bakit ko ba siya laging naiisip, oh? Bakit ba siya ayaw umalis-alis sa isipan ko? Sa araw-araw na lang nandyan pa rin siya. Kahit alam mo po na sa totoo lang, kahit po ayaw mo nang isipin siya, still naiisip at naiisip mo pa rin ang person na ito. No? Ang feeling mo po is parang sumobra kasi ang pagmamahal mo sa taong to the point na hindi mo na po naalagaan at namahal ang sarili mo. To the point na napabayaan mo po yung sarili mo because of this person. At nagtataka ka sa dinami-dami naman or may nahal ka namang mga iba, hindi po naging ganito. Oh? So, totoo lang po, naiisip ka po niya at naiisip mo din po siya, pero most of the time po ay hindi mo po alam kung ano po yung nangyayari, no? Nangyayari na sa kanya, kamusta na ba siya, kamusta na yung pakiramdam niya, naiisip ka pa ba niya, parang gusto mong isipin kung naiisip ka pa ba niya o anong ginagawa niya. For some of you, pero for some of you po, wala na kayong pakialam at all, pero naiisip mo pa rin siya most of the time at nagtataka ka po, bakit naiisip mo pa siya? Takang-taka ka bakit naiisip mo pa rin siya? No? For some of you po, nakikita ko nag-move on na Nagkakaroon na ng direksyon at control kayo ulit, pumabalik na po yung control nyo sa sarili nyo, pero there's few of you na mahal pa rin po at gusto pa rin po nilang saktan ang sarili nila, no? Medyo may pagkasadista po, no? Kahit alam po nilang nasasaktan sila, still mahal pa rin po nila yung person na yan. Pero hindi po natin pwedeng i-judge ang mga kapatid natin ganyan because talaga pong nararamdaman po nila yung pain, talaga nasaktan po kasi talaga sila. Ngayon, may stress and burnout pong nararamdaman. Every time po na naaaligaga ka, tandaan mo to every time po na naaaligaga ka at naiisip mo siya, for whatever reason na hindi mo naman po siya iniisip sa ngayon, bigla siya maiisip mo, his energy and not yours. No? Energy niya po ito at hindi na po ito energy mo. No? To be honest with you, naiisip ka pa rin naman po ng tao mo, pero ayaw lang po din niya ikaw isipin. Sa totoo lang po, ginagawa niya po yung lahat ng paraan para hindi ka din po niya maisip. There's freedom and self-acceptance. Sa totoo lang po, ang taong ito po ay gusto na po niyang makawala, no, sa mga guilt feelings niya, makawala siya sa pain, makawala po siya sa lahat, pero hindi pa rin po siya makawala, naiisip ka pa rin po niya. Nag-iisip po siya, no? Nagre-reflect po siya, ano po ang nangyari sa kanya at nag-iisip po ang person na ito, bakit ka daw po pasok pa rin ng pasok sa isip niya the same way na pasok din siya ng pasok sa isipan mo. You mirror each other. Nararamdaman mo po at nararamdaman niya po pag naiisip niyo po ang isa't isa. Kaya araw-araw pumapasok siya sa isip mo at araw-araw din po pumapasok ka sa isipan niya. Most of the time, bitter po talaga ang nararamdaman niya sa'yo and there's cold heart, no? Ayan, no? Sa totoo lang po, meron po ako nakikita rito na may nangyayari po talaga. Kanina pa po ito lumalabas
no, sa mga unang readings po, no, talagang yung bitterness po ng taong ito sa iyo, sa ginawa niya sa iyo, siya pa po ang bitter, no? Sa ginawa niya sa iyo, siya pa po ang yung pain na binigay niya sa iyo, yung lahat ng ginawa niya sa iyo, pero still ang lumalabas at pinapalabas niya pa po ay siya pa yung biktima at siya pa po yung bitter. Kalmado ka na lang po, pero isasabihin ko po sa iyo, sa lahat po, wag ka pong magpapa-apekto. Good and bad is still a reaction. Dapat wala ka na pong reaction. Good or bad, tanggalin mo po yung reaction mo sa kanya. Again, i-reverse mo po, no, hanggang nakikita niya po na gustong-gusto mo po siya, hindi ka po nito titigilang maging kalmado siya, no? Hindi ka niya titigilan na relax lang siya, at hindi ka niya titigilan na hindi niya makita yung worth mo. Ikaw at ikaw po ang sisisihin niya sa paghihiwalay nyo. Ikaw po ang masama ang ugali, sa iyo niya po isisisi lahat. Kaya wag na wag mo po siyang bibigyan ng any reaction na magpapakita sa kanya na gusto mo pa po siya. Ayan, no, panay po, bad luck ang nangyayari sa kanya. Wala siyang control sa mga bad luck na pumapasok sa kanya ngayon, sa mga kamalasan na pumapasok sa kanya ngayon. And somehow, he feels and he knew na dahil baka binabalikan daw po siya ng tadhana. Leaving behind, walking away, alam niya po na may balik sa kanya ang tadhana sa pag-iwan niya sa iyo, at alam niya din po na somehow ito ay isa sa mga karma niya, na pagka nakakakita siya ng malas-malas, alam niya po na nagkakakarma po siya. Everything in your life is connected, no? Huwag po kayo mag-alala, at pinoprotektahan ka po ng Divine Universe. Hindi mo lang po maramdaman sa ngayon kasi syempre hurt na hurt ka po, pero maniwala ka po sa hindi, pinoprotect ka po ng ating Divine Universe. Ang person mo po hanggang ngayon, feeling niya wala siyang ginawang tama, no? Hindi rin tama yung pinili niya, no right choice, and he is very confused right now, pero pinipilit pa rin po niyang alisin sa isipan niya. Pinipilit na lang din po niyang iwaglit sa isipan niya. Emotional immaturity and insecurity, disappointment, yan po lahat ang nararamdaman niya. As of this very moment, immature pa rin po ang person nyo. Kaya po most of the time, pag nakikita niya na somehow you are feeling better, na insecure po siya at nadidisappoint po siya dahil ayaw niya pong na magiging okay ka at makakalayo ka sa kanya. Gusto niya po na lagi pa rin siyang nasa isip mo, kaya most of the time na may meditate ka po nito, no, new meaning sa buhay niya, naghanap po siya ng new meaning sa buhay niya, pero ayan po, hindi po siya ganap na masaya, no? At kahit kailan po, hanggang hindi niya po hinaharap yan, he will always feel bitter, and lagi niya pong mararamdaman yung bitterness at unhappy siya talaga sa buhay niya. Until such time, he is brave enough to be a man or to be a woman na kailangang humarap sa kanyang ginawa, and then there will come a time na maaayos po ang lahat sa kanya at sa pakiramdam niya. So that's it for your third and final reading of the day. Ayun, pumapasok kayo sa isip ng isa't isa araw-araw. Yan po ang third and final reading natin for this day. And if you guys wants to know po, mga kapatid, kung ito pong reading ay para sa inyo, you can message me po at Lady Lee Elena para magpabook kayo ng personal reading kung gusto nyo po. I will give you the details. Just message me po sa Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only legit FB account, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking solid and ever loyal Lady Elena family. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po lahat kayo, at maraming salamat po sa suporta na palagi niyo pong binibigay sa akin. God bless you everyone. Stay happy, and wag po kayong malulungkot kahit po life is short.
Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. Huwag po kayong malulungkot. Babalik po ako bukas for another set of general reading. Maraming sa inyong salamat po sa inyong lahat. Please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And if you want to give me a super thanks, I would really appreciate that. God bless you, everyone. Stay happy. Have a blessed day ahead of you. Good night. I love you all. And God bless you. Bye. Bigay ni Papa Jesus. How sa'yo? Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Nga po ito. Bakit? Lagay mo lang po dito. Mali po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Opo. Ano naman po? God bless.
Pagkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Hindi po. Dito po, nasa timbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye po. Number po. Ingat. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Bigay ko yung Papa Jesus. Yun. Yun. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, sa 8. Hindi na size yan. Nasa niya iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. Paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Sa 8. May nagbibigay sa inyo pagkain. Kalagala ko. Okay po. Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? Oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako lang tutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Bye po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po po. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Tagasan po kayo. Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. Pang merienda niyo po yan, Sige po, ha. salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo may po. nabusinahan niya eh. Sige Thank po, you na bye-bye Thank po. you po. Salamat po. Bye-bye. Brother. Basta. Pabigay ni Papa Jesus. Para sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka?
Sige, bye-bye. Hello po. Salamat. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ate, Tingnan lang. Baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hi. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng gusto. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano yung dagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po, Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Dapat may tataligid na ako. Ano kami yan? Narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Sige po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, Jen. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, madam.
salamat sa buhay mo at sa pagdating sa buhay ko.